Okay, una sa ating news and views mula sa Manila Bulletin, Duterte building a strong military. 40,000 na bagong sundalong inaasahan na madagdag sa militar. Samantala, 271.9 billion naman ang iaakula para sa security at public order. Dito sa 271.9 billion, bibili ng mga drones at iba't ibang mga kagamitan upang sugpuin ang banta ng terorismo. So, i-breakdown natin itong 271.9 billion, yung 140.4 billion to enhance capacity against security threats, at samantala yung 131.5 billion naman para i-boost ang police crackdown against illegal drugs and crimes. Ayon pa sa ating Pangulo, after 2 years, asahan ng isang mas malakas na AFP. Matapos naman labanan ang Maute, asahan naman na ang mga communist rebels naman ang tutugunan ng militar. Alright, mula naman sa Manila Standard, US to work on return of Balangiga bells. Kung matatandaan po natin sa State of the Nation address ng ating Pangulo, kasama po sa kanyang speech na he's actually demanding for the United States of America to return the Balangiga bells. So balik tayo sa Philippine history. Kung matatandaan po natin, the U.S. troops took the church bells of Balangiga town in eastern Samar during the Philippine-American War. The church bell was actually the signal for the Filipino troops to attack the American troops. Ito po ay naganap noong September 28, 1901. Meron po tayo actually 3 Balangiga bells. 2 of it are actually displayed at Warren Air Force in Wyoming. Yung isa naman po ay nasa U.S. Army Regiment in South Korea. So the president now is actually demanding for the US to return it. During his speech, after po pala nung speech, isang American official named US Embassy spokeswoman Molly Cosina ay talagang umaksyon sila kagad. Sabi nila they will find a way at makikipag-coordinate sila sa mga partners nila dito sa Pilipinas upang masolusyonan nga itong Balangiga bells. Napaka-importante kasi rin natin nito sa Philippine history at kultura ng ating bansa. Punta naman tayo sa Philippine Star. Ang kanila pong headline, China to non-regional forces keep off SCS o yung South China Sea. Sa ginawa nga pong pagbisita ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, sinasabi po niya na yung mga tinatawag na outsiders ay nagpapagulo lamang dito sa issue patungkol sa South China Sea. Ayon pa po kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, ang ASEAN at ang China ay dapat mag-unite o magkaisa para sa pagsaayos po nitong issue sa pinag-aagawang teritoryo. Nagkapirmahan din po ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan po ng Pilipinas at China. Pinirmahan po yan ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ayon po sa dalawang opisyal, ang bilateral consultation mechanism ay makatutulong para sa pag-aayos nitong issue sa South China Sea. At ayon pa po kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, ay handa po sila o nais po nilang maging isang good neighbor at good brother sa bansang Pilipinas. At suportado po ng bansang China ang war on drugs ni Presidente Duterte. Okay, ito naman ang aking nakalap na balita online sa Philippine News Agency. DOH-3 conducts consultative meeting for the big one. Ang Department of Health Regional Office 3 ay nag-conduct po kahapon ng consultative meeting para po sa big one o yung pinakamalakas na earthquake that may hit Metro Manila. Ang mga dumalo po, of course, si DOH Assistant Secretary and Regional Director Leonita Gorgolon. Andun din ang mga governors, mayors at mga provincial health officers. Sinabi po ni ASEC na dapat po ay handa po ang Central Luzon pag tinamaan na po ito ng earthquake dahil ito po ang first responder for the northern and western quadrant of Metro Manila. And of course, syempre napag-usapan din yung importansya ng DOH na hospitals, doctors, and other medical practitioners pag nangyari na nga itong inaasahan nating the big one. And of course, 2 weeks ago or nung mga nakaraang linggo, nagkaroon din naman ng metro-wide na earthquake drill dito sa ating bansa. Pinapaalalahanan tayo na dapat meron tayong go bag kung saan andun na lahat ng ating kakailanganin if ever na dumating na nga ang big one o nag-hit ang big one sa may Metro Manila.